Yo Germs, magandang umaga sa inyong lahat. Oras natin ngayon 10:30 ng umaga. Pero yung init natin grabe, parang alas 12 na ng tanghali. Tirik na yung araw, sobrang hapdi na sa balat. Ay pupuntahan tayo ngayong umaga. Kung naalala nyo, nung nakaraang araw nag-post ako sa profile natin or dun sa Facebook natin, kakatapos lang nung ating graduation or induction dito sa Aguila. Ngayong araw naman meron tayong schedule na charity dito sa may Antipolo, sa may Kanlungan ni Maria. Meron tayong naka-schedule ngayon na charity work or meron tayong kawang gawa na gagawin. Last time galing na kami dito sa Kanlungan ni Maria, dito sa may Antipolo, Rizal. Kasama ko naman doon yung grupo natin sa Rizal ADB Riders Club or RARC na grupo. Etong suot natin na jersey. This time, ang makakasama naman natin ngayon sa charity work natin ay yung mga kuya at saka ate natin dito sa Aguila. Hindi ko alam kung nag-mobilize na sila papunta doon sa lugar, pero ang oras natin doon ay 10 AM to 12. Oras natin yun 10:35 na ng umaga. Medyo late na siguro tayo, hindi ko pa sigurado, pero mabilis lang naman nating babakbakin to. For the meantime, habang bumabiyahe tayo papunta sa Kanlungan ni Maria, pagbigyan natin yung request ni Sir Noy about dun sa kanyang request na pag-usapan daw natin yung CBT cleaning ulit. Kasi last time nag-vlog tayo about dun sa cost ng ating CBT cleaning sa shop na 300 pesos. In-explain ko sa inyo kung bakit 300 pesos yung CBT cleaning natin sa shop. In-explain ko sa inyo kung ano yung mga reason, ano yung mga ginagawa natin sa CBT cleaning, bakit tayo nagkaroon ng computation na 300 pesos. So ngayon naman, ang request kasi ni Sir Noy, shoutout sa iyo Sir Noy, and shoutout sa ADB 160 Nation, kay Architect Jan, shoutout sa iyo, founder ng ADB 160 Nation Roundtable. Shoutout sa inyo lahat. Okay, ganito. Ang recommendation kasi namin sa shop about sa CBT cleaning ay odo na 5,000. So, yun yung ating recommendation based sa ating experience. Tapos, syempre, yun yung tinatawag natin na PMS or yung Preventive Maintenance Services natin. Isa yun sa PMS na ginagawa natin. So, ano nga ba yung dahilan natin bakit natin nire-recommend na 5,000 kilometer odo yung paglilinis ng CBT? Ganito yan, ina-apply natin yan sa brand new na motor, yung 5,000. Sa first 5,000 kilometer odo ng motor natin or ng ating scooter, ang dumi at ribaba ng loob ng ating CBT, nag-develop na yan ng madami. Ang dahilan kung bakit 5,000 kilometer odo ang sinasuggest natin sa ating mga customer, diyan kasi sa odo na yan, sobrang dumi na ng CBT set or loob ng CBT crankcase natin, especially dun sa mga brand new na motor, kasi nandyan pa yung mga ribaba, nandyan pa yung mga kung ano-anong alikabok na nasa loob ng CBT crankcase natin. Ngayon, kapag hindi natin siya nabuksan sa first 5,000, ang una kasing nangyayari dyan, based sa experience namin, nagkakaroon ng kalang na alikabok yung ating mga roller weights or yung ating tinatawag na mga bola. Yung roller weights kasi natin, dapat yan gumugulong dun sa kanyang rampa, kaya nga siya tinawag na roller, kasi dapat gumugulong siya. Ngayon, kapag marami ng alikabok dun sa loob ng kanyang pulley, yung ating mga roller weights, hindi na siya nakakaikot ng maganda yung gulong niya dun sa kanyang rampa. Hindi niya na nagagawa yon kasi meron na siyang dumi or meron na siyang kalang. Hindi na siya nakakaikot ng maganda. Ang nangyayari dyan, yung friction ng backplate natin tsaka yung bola, nagiging steady na lang. Kapag iisang side na lang or iisang position na lang yung bola natin, dun na siya nagkakaroon ng mga kanto-kanto. Ngayon, pag pinatagal nyo yung ganong habit nung backplate natin tsaka bola natin tsaka pulley, ang nangyayari, lumalaki yung kanto hanggang ma-reach niya ngayon yung metal part ng ating roller weights. Ang ating roller weights kasi meron siyang hard plastic tsaka meron siyang metal. Hindi naman ganong kabilis maabot ng backplate yung metal or magkaroon ng metal to metal contact, pero nangyayari yon sa sobrang tagal. For example, mga 20,000 odo na yung motor mo, hindi mo pinapagalaw, ayun, nai-stack na yung bola doon, nagkakaroon na ng metal to metal contact yung ating backplate tsaka yung bola.
Sa 5,000, hindi pa yun ganon. Maaari, possible na meron na siyang konting kanto or maliit lang na kanto, pero yun ay mga tolerable pa na damage ng ating bola or ng ating roller weights. Mga kaya pa natin i-tolerate yun. Pero sa 5,000 kilometers kasi meron na siyang ganon sigurado. So yun yung iniiwasan nating masira ka agad. Kaya sinasuggest natin yung 5,000, first 5,000 para sa mga brand new. Ngayon naman, yung succeeding linis naman natin sa CVT natin, ang sinasuggest pa rin natin ay 5,000 ulit. Yung second 5,000 na yon, hindi na yon required na linisin talaga. Kasi kung kami ang naglinis nun sa una, sigurado kami, kampante kami na magiging maayos pa rin yung susunod na bukas na ang ating CVT. Ganito kasi yan, pag ino-open natin yung ating CVT set or yung ating crankcase, bukas lahat yan. Buong assembly ng CVT natin, baklas lahat yan. From drive face, pulley, bola, tapos sa ating clutch lining, baklas lahat yung ating clutch lining assembly, baklas yung ating torque drive assembly. Papalitan natin lahat yan ng grasa. Pati yung ating clutch lining, ilulubricate natin yung kanyang tawag doon, yung 3 pillars doon, ilulubricate natin ng sobrang konti lang, hindi natin papabahain yun, parang papahiran lang natin para hindi tumitigas. So ganun yung ginagawa natin sa CVT cleaning natin, linis lahat, baklas lahat, tapos check up lahat yan. Pagdating ng second 5,000 nya or kung nasunod natin yung first 5,000, sa 10,000 kilometer nya, magbubukas ulit tayo ng kanyang CVT. Ang gagawin naman natin doon, linis or check up. Pero most probably ang gagawin lang natin doon ay check up, tapos bublow lang natin ng air yun, kasi makikita naman natin visually na okay pa lahat, kasi nga nalinis na natin siya nung first 5,000. Ngayon, upon request ng customer natin, kung gusto niya talagang ipalinis ulit, lilinisin natin yan regardless kung malinis pa yan or okay pa yung kondisyon. Basta sinabi ng customer natin na linisin natin ulit, lilinisin natin yan. Pero before mag-decide yung customer natin, ipapaliwanag natin sa kanya na yung kanyang CVT ay in good condition pa, malinis pa, hindi pa required ng linis. Pero ang gagawin natin dyan, i-check up pa rin natin lahat yan, babaklasin pa rin natin lahat, from drive face, pulley, tapos torque drive natin, sisilipin natin kung tagas yung mga oil seal, tapos kung may grasa pa ba, titingnan natin lahat yan ulit. Ngayon, kung kailangan kargahan ng grasa, kakargahan natin ng grasa. Kung hindi kailangan, dahil sa visual checking natin, ipapaliwanag pa rin natin yan sa customer natin. Yan ang ginagawa natin sa shop, para maunawaan ng customer natin kung bakit natin ginagawa yung mga ganon sa kanyang motor. Meron kasing mga kwento yung mga ibang customer natin na hindi same ng paglilinis namin sa CVT. Hindi kinakalas lahat, yung clutch lining assembly hindi kinakalas, yung torque drive assembly hindi kinakalas, tapos hindi naglalagay ng grasa, mga ganon kwento. Ngayon sa atin sa shop, iniiba natin yung ganon, iniiba natin yung magiging kwento ng customer natin. Itinataas din natin yung standard ng paglilinis natin ng ating mga CVT. So yun yung ginagawa natin sa shop. Ngayon, after naman malinis sa second or dun sa 10,000 odo, another 5,000 ulit. Kung hindi natin siya nalinis nung pangalawa or dun sa 10,000 odo, sa 15,000 most probably lilinisin na natin yan, tapos i-re-grease na ulit natin yan, papalitan natin ulit ng panibagong grasa lahat ng ating pwedeng lagyan ng grasa na bago, especially yung torque drive. Yung torque drive kasi, ayan, required talaga siya na mayroong grasa. Hindi pwedeng walang grasa yung torque drive natin. Masisira yung mga bearing natin, masisira yung mga guide pin natin pag walang grasa yan. Tapos ang ilalagay natin na grasa dyan, syempre yung high temp or yung mga hindi agad-agad natutunaw na grasa. Meron kasing mga grasa na talagang high temp, yung iba naman naglalagay ng hindi high temp, yung ordinaryong grasa lang. Ngayon ang nangyayari doon sa grasa, nagiging liquid siya kasi sobrang init ng sobrang init ng natin ng CVT natin Talagang stress na stress yung ating torque drive. Ang mangyayari diyan, magiging magiging liquid siya. Kaya nire-required talaga pagdating sa paggagrasa ng torque drive, kailangan gagamit tayo ng high temp. Pag hindi high temp yung ginamit natin, panigurado sasablay tayo sa service natin, kahit ano pa man yan. Okay
Okay, nandito na tayo sa may Antipolo. Medyo mahaba-haba pa yung tatakbuhin natin. Meron pa tayong mga 6 minutes na tatakbuhin bago tayo makarating sa kanlungan ni Maria. So other than CBT cleaning or yung mga ginagawa natin sa loob ng ating CBT set, wala naman na tayong ibang special na ginagawa doon kasi ang ginagawa natin sa CBT natin, mostly kasi stock lang naman yung binubuksan natin. Hindi na natin kailangan magtono or hindi na natin kailangan kutkutin yung loob ng CBT nung customer natin. Kasi mahirap din magtono ng CBT, especially kung di ka naman talaga eksperto pagdating sa mga ganyan. So pag usapang linis lang yung gagawin natin. Ganun yung mga ginagawa natin. Pag usapang CBT cleaning lang naman, so ganun lang naman yung mga ginagawa natin. Baklas lahat, palit grasa lahat, yung mga kailangan i-lubricate, nilulubricate natin. Tapos linis lahat yan. Wala tayong sasaltuin sa paglilinis ng ating CBT. Tapos additional, syempre kasama na sa service ng CBT cleaning natin yung pag-check ng ating mga air filter. So kasama na yon. Walang additional na bayad yung pag-check ng air filter kasi ilang tornilyo lang naman yon. Hindi naman nakakapagod magtanggal ng takip ng air filter box, no? Hindi naman kailangan singilin pa yun. Kasama na yun sa service natin ng CBT cleaning. Ngayon, ang air filter naman natin, meron din yang limit or meron din yang certain kilometer or odo na pag na-reach mo ay kailangan mo ng palitan. For example, sa manual ng Honda, ang prescribe or ang suggestion or ang standard na kailangan mo magpalit ng air filter ay mga nasa 10,000 kilometer lang. 10,000 kilometer odo, dapat palit ka na ng air filter. Ngayon naman, nag-iiba yung condition kasi magkakaiba tayo ng location, magkakaiba tayo ng road condition, magkakaiba tayo ng situation. So pag ganito, kalsada, sementado, hindi naman maalikabok, mako-consider natin or mache-check din naman natin yung ating air filter kung kailangan na talagang palitan. Mache-check naman natin yan. Ngayon, binibigyan natin siya ng consideration na kahit mga 11 or hanggang 13,000 or 12,000. Tinitingnan din natin yan kung kailangan na talaga kasi hindi rin biro ang presyo ng original na air filter. Meron dyan nasa 900 yung pang click 125, tapos yung pang click 150 450 lang. Nagkakaiba ng presyo yung mga presyo ng stock or yung mga original genuine parts natin. Sa mga sa mga aftermarket naman, ayan, mga around 280, 250, mga ganon. So ayun lang naman para sa air filter natin. Kung madumi yung kung maalikabok yung lugar nyo, kagaya ng mga probinsya, most probably mga 10,000, sobrang dumi na yan. Kaya dumudumihan kasi hinihigop ng ating air intake or ng ating throttle body yung part na yan sa may airbox. Kaya yan merong air filter para nasasala niya yung maduming hangin or yung mga maalikabok na hangin. Dito na tayo liliko. Nakalimutan ko na kasi yung nilikuan natin dito. Sige, dito na tayo. Ayan, okay. Tama, dito ngayon. Okay, ayun lang naman yung ating mga may share sa inyo about sa ating CBT cleaning, about dun sa 5K odo, kung bakit natin nire-recommend or sinasuggest na 5K odo magpapabukas tayo ng CBT natin. Ngayon, ito nga pala ang isa sa mga consequences kapag hindi ka frequent or hindi ka nagpapabukas na yung CBT set. Ito yung mangyayari sa'yo. Sa susunod na natin talakayin yung iba. Ang mangyayari sa'yo, gastos ka malala. Yun ang 100% na mangyayari sa'yo kapag hindi ka frequent nagpapabukas ng CBT cleaning. Kasi yung damages dun sa loob ng iyong CBT ay nag-accumulate, dumadami, lumalala. Kaya kailangan mo talagang magpabukas every 5,000. Kung ayaw mong yung sira ng isang pyesa mo sa CBT, padamay niya yung isa hanggang madamay niya yung karamihan ng pyesa ng iyong CBT. And isa pa nga pala, idadagdag ko na lang, nandito na rin naman tayo, tapos wala pa yung mga kasama natin. Yung belt natin may certain odo din, so dapat mabuksan din natin yung ating CBT sa
ika 25,000 or 30,000 kung brand new yung motor mo, kung nag-umpisa tayo dun sa zero. Kasi ang buhay ng belt natin ay mga nasa 24,000 lang, tapos tinotolerate na natin yung hanggang 30,000 kung kaya pa naman. Ngayon depende sa motor. Sa gantong klaseng motor kasi ADB 150, ADB 160, ganon yung nakalagay sa manual niya, nasa 24,000 yung maximum dapat na magpapalit tayo ng belt. Ngayon tinitingnan natin visually, tinitingnan natin kung pwede pa naman, kasi hindi rin biro ang presyo ng belt. Tinitimbang natin yun, anong klaseng biyahe ba yung ginagawa nung customer. Kung ikaw ay MC taxi rider, i-consider mo na pwede kang maputulan sa oras ng biyahe mo. During nagbabiyahe ka, pwede kang maputulan. Ngayon kung bahay trabaho ka lang din naman, di naman stress masyado yung iyong belt, pwede naman yun hanggang 30,000. Kaya nga tinitimbang natin, tinitingnan natin maigi. Tapos tinatanong din natin yung rider kung anong klaseng gamit niya sa motor or anong purpose ng motor niya sa kanya. Kasi kung mga delivery yan, mga bugbog talaga yung mga motor. So yan lang, nandito na tayo sa kanlungan ni Maria, a home for the elderly. Dito kami nang galing last time, nagkaroon kami ng charity event dito. Mamaya kita-kita tayo ulit pag pauwi na tayo. Sa ngayon magkakaroon lang kami dito ng activity ng Agila sa aming club dito sa Manila Matikas Business Eagles Club. Ayan. Sa mga interesado nga pala na sumali sa Agila kagaya ko, pwede nyo akong i-PM or pwede kayo mag-comment kung interesado kayo sa mga ginagawa namin dito sa Agila. Yung mga gantong charity, mga charity work, mga kawang gawa, tapos mga ano ba tawag doon? Ano ba yung isang term doon? Basta yung ganun. Kaya balik tayo mamaya, antayin lang natin yung tropa or yung mga kuya natin. Tingnan natin kung ito yung location nila, kasi baka ibang kanlungan ni Maria yung napuntahan natin. So ayun, balik tayo mamaya. Jeff Rocks out.